Stories, I'm a fool for your love. Hello Mainsters, kumusta po? At kumusta naman ang ating pinag-aralan mula Kabanata 1 hanggang Kabanata 16. Matatandaan na sa Kabanata 16, pagkatapos na mapag-usapan doon sa piging ay napagkasunduan ng mga bisita ng piging ni Quiroga na sila ay magpupunta doon sa perya sa Quiapo upang mapapatunayan nila na ang palabas ay pawang imahinasyon lamang at ilusyon. So ngayon sa Kabanata 17, Kabanata 17, ito ay pinamagatang Perya sa Quiapo. Sundan natin habang patungo sa Perya sa Quiapo ang mga iilan sa mga bisita ni Quiroga. Watch this. Kabanata 17, Perya sa Quiapo. Maganda at kaakit-akit ang gabing iyon ng Enero. Maliwanag ang liwasan at kay raming taong naglalakad. Maraming nagbiting parol at kay liwanag ng mga tindahang nakahanay at nasasabitan ng mga banderetas. Ang paligid ay sinasaliwan ng musika, mga tambol, pito at organo na animoy tunog ng orkestra. Sa gitna ng lahat, salo-salubong ang taong naglalakad, nagtatapakan, nagkakagitgitan at nagkakaagapay. Ang kalesa at karwahe ay hindi makakaraan. Samut-sari ang mga tao, may mga bata, matatanda, sundalo, empleyado, incheck, nagbabatian, nagtatawagan at nagkikindatan. Siyang-siya si Padre Camorra sa pagmamasid ng mga dalagang naglalakad. Lihim niyang pinangarap na maging kura sa Quiapo. Napalundag si Benzaib nang matanaw ang pinakamaganda sa lahat ng mga dalagang naroon, si Paulita Gomez, kasama si Isagani na sinusundan naman ni Doña Victorina. Totoong marami ang humahanga kay Paulita, binabatit pinupuna si Doña Victorina na magalang naman itong pinasasalamatan. Naiinis naman sa pagsiselo si Isagani. Para sa kanya, nananakawan siya tuwing may tumatanaw sa kanyang kasintahan. Nang makita ni Juanito si Paulita, ay lumala ang pagkakupa nito sa pagbibigay-pugay. Halos hindi na ito nasagot ng dalaga. Tinawag naman ito ni Doña Victorina. Mas kinikilingan ng matanda si Juanito kaysa kay Isagani. Hindi mapalagay si Padre Camorra. Talagang maganda, anang pari. At ang nobyo pala ay estudyanteng nakagalit ko. Pasalamat siya at hindi siya taga-Tiani. Ibig na ibig ni Padre Camorra na iiwan ang mga kasama at sundan na lamang si Paulita. Samantala, para namang ipinagpapangaralan ni Paulita ang sarili. Mabanayad na lumakad at may imbay na pagmamalaki ang kanyang tindig. Naparaan ang grupo sa isang tindahan ng mga lilok na kahoy. Dooy ipinakita ang lahat ng uri, laki at anyo ng lilok. Ang mga tao ay may iba't ibang hanap buhay, tipo at lahi. Ang pinakamarami sa paksa ng mga lilok ay mga praile. Ibang-iba ang paglalarawan ng mga iskultor na Pilipino sa mga praile kung ihahambing sa paraan ng paglalarawan sa kanila ng mga iskultor na Europeo. Sa Europa, walang galang ang mga artista sa praile. Ipinakita ang pagkagahama nila kung hindi man sa katawan at kanduhan. Samantalang sa Pilipinas, inilalarawan sila bilang banal, mapagtiis at huwaran. Ang iba pang lilok ay larawan ng paghihirap ng mga Pilipino. May isang babaeng bulag, sabukay ang buhok at nakalupasay sa lupa. May isa namang lalaking nakatali ng kadena at inuumangan ng baril sa likod ng dalawang gwardiya sibil. Hindi nasiyahan ang grupo sa tanghalang ito. Puro pintas ang inabot ng iskultor at iskultura mula sa kanila. Nagtalo-talo pa man din ukol sa kaibahan ng iskultura at karpinterya. Pinigil sila ni Don Custodio na nagsabing may tanging talino sa paglilok ang mga Pilipino, dangat dapat itong itutok sa paghuhulma at pagkukurba ng mga santo. May namataan sa Benzaib na isang anyo. Kahit sino'y makapagsasabing si Quiroga ang incheck na yon. Pero kung titingnan ng malapitan, kahawig ni Padre Irene.
At eto, ani Padre Irene, may makipagtalo ba kung sabihin kong ito ay nauukol sa Indyong Ingles? Kahawig na kahawig ito ni Simon. Nagtatawanan ang lahat. Dapat bilhin niya ni Ginoong Simon. Pero nasaan siya? Nawala siya. Walang nakakita sa kanya. Kuripot na Amerikano, pahayag ni Padre Camura. Natakot siguro ang pagbayari natin sa pagpasok sa palabas ni Mr. Leeds. Hindi bumili ng kahit na anong lilok ang grupo. Nagpatuloy sila sa tulda ni Mr. Leeds. Makikita ninyong pawang ilusyon lamang ang salaming iyan. Napakinggan na po natin ang mga pangyayari sa kabanatang ito. So, ngayon naman ay ating susuriin ang mga mahahalagang mga pangyayari na inilalantad ni Dr. Jose Rizal sa kabanatang ito. Una, sa punto de vista ng mga relihiyoso, lalong-lalo na sa simbahang Katoliko, hindi moral para sa isang pari na magkakaroon ng makamundong pagnanasa katulad ng ipinapakita dito ni Padre Camura. Camura ng bayan ng Tiani si Padre Camura at napapatunayan na ito sa nakaraang kabanata, sa kabanata 12, yung pagkakahilig niya sa mga magagandang babae doon sa kanyang bayan. Nagpapatunay lamang na si Padre Camura ay gumagawa ng mga bagay na taliwas sa kung ano ang itinuturo ng moral na batayan ng mga pari, ang mga itinuturo ng pulpito sa simbahan. Tumaan sila sa tindahan ng paglililok ay kapansin-pansin ang pagkakaiba ng ipinapakita ng mga iskultor na Pilipino at Europeo, sapagkat yung mga Europeo, ang kadamihan kasi sa mga paksa doon ay mga praile. Ipinapakita nila yung mga kasamaan, yung mga pagkakahumaling nila sa mga makamundong mga bagay. Pero kapag ang iskultor ay mga Pilipino, talagang ipinapakita dito yung kabanalan ng mga praile, yung mga kabaitan at pagkakawanggawa nila. Sa paglililok naman na nakikita ang mga realidad na nangyayari sa Pilipinas, kagaya na lamang ng may isang babaeng bulag na nakahandusay sa lupa. So, ipinapakita din dito kung ano ang realidad na nagaganap sa lipunan sa panahong iyon. Malinaw din na ipinapakita dito na may kagalingan ang mga Pilipino sa larangan ng pag-iiskulptor, ngunit hindi ito binibigyan ng pansin o kaya hindi ito masyadong na-appreciate sa panahong iyon. Meron pang suhestyon itong si Don Custodio na dapat yung mga Pilipinong iskultor ay magpo-focus na lamang sa paghuhulma at pagpupurman ng mga santo. Kaysa sa mag-isip pa sila ng iba pang mga paksa gawin nila sa kanilang paglililok. So yung mga kabanatang ito ay pawang paglalarawan lamang kung ano ang nakikita nila sa paligid ng perya sa Quiapo. So sa susunod na kabanata ay pupunta na tayo sa loob mismo ng kubol ni Mr. Leeds at malalaman natin kung ano ang mga pangyayaring nagaganap doon. Kaya abangan po natin ang kabanata numbers 18. Mga kadayaan. So bago po niyan, ang mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe, like, and share para updated po kayo sa mga susunod nating video. So hanggang dyan lamang po tayo sa ngayon, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam, maraming salamat.